Dito na tayo sa Mont Joli, Quebec. So okay naman pala yung truck stop dito, medyo malaki at merong sigurado may washroom dito. Kung may card tayo, pwede natin gamitin yung card diyan sa para mag washroom o shower. So yan. Sa kabila, Ultramar, meron Tim Horton. Alright guys, ang next assignment natin ay sa Mont Joli, Quebec. So tatakbo tayo ng around 470 km empty. So doon daw tayo pipick up sa Mont Joli, Quebec. So lalapit lang tayo guys dahil bukas pa raw yung pick up natin. Kaya instead na doon ako mag-standby sa Saint Librois basta doon, malapit sa Montreal, malapit sa Victoriaville. Instead na doon tayo magtambay, ilalapit na natin para bukas pipick up na lang tayo. Siguro 100 km below bago mag Mont Joli, hihinto na tayo. Baka yung pupuntahan natin maliit na truck stop lang. Sinerge ko naman, Petropass siya, pero maliit lang na Petropass. Baka pagpunta natin mamaya doon puno na, baka may mga naka-occupy na truck na nakaparada. So kailangan i-monitor natin yung takbo natin. Naka Google Map naman ako. So kailangan 100 km below or start ng 100 km bago mag Mont Joli, umpisa na tayo maghanap ng truck stop para sure tayo na may mahintuan tayo. Kung wala talaga, diretso tayo doon sa Petropass truck stop. Kahit maliit lang yun, pagkakasyahin natin itong super big para may matambayan tayo for the night. Pero yun na nga, sabi ko, kailangan start ng 100 km na lang ang remaining. Mag-umpisa na tayo maghanap ng truck stop. So ngayon, on the way na tayo. So nasa 191 km na lang para makarating tayo ng Mont Joli. Kanina pa ako tumatakbo, pero ngayon lang ako kumuha ng video kasi nga busy yung dinaanan ko. Mahirap na, diba? So let's go. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Pilipino Truckers Pro, yan ang trabaho at buhay Canada. Sumama ka. So yun guys, nandito na tayo sa Saint Philip de Neri. Yan. Ang temperature dito ay -3. Feels like -12. So mag-circle check lang muna tayo. Ang kagandahan lang dito sa Quebec guys, marami silang rest area, maraming truck stop. So hindi mahirap dito maghanap ng mahihintuan, lalong lalo na paggabi na. So ang lalaki ng mga truck stop nila dito, then may marami silang rest area pa. Kaya maganda para sa mga biyahero. Unlike doon sa Ontario, napakahirap makahanap ng truck stop. Then yung papunta ng western, at maliliit pa ang truck stop. So dito, tamo rest area nila.
Ayan, napakaganda. May washroom din doon. Talagang malinis yung washroom. Then ayan yung truck natin. Then ang ganda ng paligid, di ba? So mayroon pa tayong 160 km para makarating doon sa pupuntahan natin. Then yung malapit na tayo sa New Brunswick. Nasa 4 hours na lang, nasa 370 km na lang mula dito. Pero hindi naman tayo pupunta doon. Pero hindi ko lang alam kung anong assignment ko, kung saan ang biyahe noon. Pero bukas pa tayo pipick up. Malalaman natin bukas kung anong klase pangarga natin papunta, kung saan papunta yon. Alright, so mag load check lang muna tayo. Mag circle check, wala pa tayong load eh. So yan, natutuwa lang ako, maraming rest area dito at truck stop. Okay. Yan ang flag ng Quebec. So yun guys, andito na tayo sa Mont Joli, Quebec.
So okay naman pala yung truck stop dito, medyo malaki at merong sigurado may washroom dito. Kung may card tayo, pwede natin gamitin yung card diyan sa para mag washroom o shower. So yan. Sa kabila, Ultramar, meron Tim Horton. So pwede natin lakarin doon sa kabila. Ayan doon. Ako, sobrang pala ako sa atras. Puro yelo. So yun, naabante natin ng konti yan maya maya. So yun, magantay na lang tayo dito bukas kung anong plano ng opisina, kung saan tayo pipick up. So yun guys, hanggang dito na lang tayo. See you tomorrow. At dito na tayo magpapalipas ng gabi. Alright? Michael si rin dito. Trailer. Good morning guys, nandito na tayo ngayon sa Bradken. Dito tayo pipick up ng mga bakal pala to, parang scrapan, pero siya, finished product yung ikakarga natin. So may naglilinis ng yelo. Ayan, parang tunawan din to ng mga bakal. Pero yun yata ikakarga natin, yung finished product na yun, yung nililinisan ng tao kasi puno ng yelo yung bakal eh. So ang deliver natin na ito ay sa gold mine doon din sa Ontario. So guys, pagpasok niyo dito sa sa Bradken tawag nito Bradken lang ang pangalan ng kumpanya. Pagpasok nyo dito guys, timbang muna, then punta sa shipping office. So nandun yung timbangan. Sa mga hindi pa nakaka-pick up dito, lalong lalo sa mga kasama ko, andun yung may timbangan sa may tapat na may container na green and white and green. Ayun, sa may forklift na yon. So pagkatapos yung timbang, kunin nyo yung timbangan kasi lahat daw dadaan sa timbangan. Then all the way tayo punta naman dito. Diyan sa may container na yan, andyan yung may truck oh. Diyan yung shipping office. Diyan tayo kukuha ng paperworks. So ito na yung paperworks natin, papunta ng Ontario to. Pagkatapos daw karga, go na raw, alis na raw, okay na dahil mayroon na tayong papel. So yun lang ang gagawin natin dito. Pagkatapos karga natin secure, then go na. Walang tarp naman itong load natin, kaya we are lucky dahil ang temperature dito ay -6. Feels like tingnan natin, -7 pala. Feels like -17. Ayan siya. So malamig kaya magbubunit tayo guys. So yun, ganun lang. Kailangan usisiin natin mabuti yung yung dadaanan natin. Planuhin talaga kasi mula doon sa truck stop, yung paligid nito guys, itong pick-upan na to, puro bahay-bahay. Kaya planuhin talaga mabuti. Ngayon ang ginawa ko, sinerch ko na pati yung yung review nitong kumpanya na to. Then may nakita ako doon na mapa, may nagpost na driver, kaya sinundan ko na lang yung mapa. Then kaya napuntahan ko itong location na ito dahil ang paligid pala na itong na itong planta na to ay bahay-bahay. Kaya suriin o check mabuti yung pupuntahan nyo
Google Map bago kayo maggamit ng Garmin. Alright? Para alam na alam nyo kung saan kayo dapat dadaan. So, ipopost ko ito dito sa Bradken, itong picture na to, para alam ng ibang driver kung paano gagawin dito. Alright? So, kasi pwede tayo mag-post sa company, meron sila doon post review. Yan. Para sa susunod na may pupunta dito, alam nila yung kung saan sila dadaan. Diba? Okay? Magbubunit tayo guys kasi mahangin sa labas. Kasi kanina nung nagpunta ako sa shipping office, mahangin, malamig, kaya magbubunit tayo. Sinimula na tayo kargahan. So ayun o, nagkakarga na yung forklift natin. Kita nyo yung side mirror. So puntahan muna natin sila para ituro natin kung anong dapat gawin. Alright? Puntahan natin guys, tanggalin daw natin yung tarp natin. So ito yung karga natin, oh. Solid na bakal. Ano kaya gagawin dyan? So itong tarp natin, lilipat natin dito. Pero titingnan natin kung anong plano. Natin dito. Pero mamaya na natin ipitan para may urong pa natin, baka mag-adjust pa siya. Itong tarp natin guys, almost 50 kilos to. Didikitin natin yan. So itong load natin, lagyan natin ito ng plastic corner guys, ha. Basta siguraduhin, 72,000 pounds lang naman kung karga natin. Basta siguraduhin nyo lang na hindi tayo ma-overweight.
Ayan, side by side yung karga sa atin. Ganun lang guys ha. So ganun lang, make sure lang natin na hindi tayo ma-overweight. At ang pag-secure ay doble, di bali marami strap, wag lang kulang. So gamitan natin siya ng strap lang. At damihan lang natin ng strap. So madulas yung ano, dahil compact ice, gagamit tayo ng bota. Bota gamitin natin. So yun lang, secure ko muna to. At basta paalala, double check lagi sa gauge. Dahil mahigpit ang mga timbangan ngayon, laging open ang inspection area. Kaya mas mabuti pa, mas maganda, sure tayo lagi sa ginagawa natin. Kung hindi tayo sure, may timbangan naman dito, pwede tayo magtimbang. Alright, so let's go. So yun guys, tapos na tayo magkarga. Pag nagkakarga siya, huwag muna tayo mag-secure guys. Kasi ganun din, papalisin din tayo. Madudoble lang ang trabaho natin. Kasi nung tinanong ko siya, sabi niya strap na raw. Nung in-strapan ko, syempre bato ako ng bato ng strap. Pagkatapos nun mabilis na pala magkarga. So pinalis kagad ako. O di yung strap ko inakit ko, wala pa ako na i-roll kasi nilagyan ko ng mga plastic corner. Kaya ganon, huwag nyo muna securing, ganon din, doble lang ang trabaho. Okay guys, tapos na tayo mag-secure. Lakas ang hangin, kaya ang hirap mag-secure pag malakas ang hangin kasi nililipad yung strap. So ngayon, dahil itong location natin guys, mahirap hanapin to. So gumawa ako ng nag-edit ako ng location. Ito yung map nila, nag-ano ako. Tapos gumawa rin ako ng sarili kong para satellite siya. Then ipopost natin yan dito sa nila. Dito punta tayo ng Google Map. So i-click natin yung niya. Saan ba yung company niya? Ito, Bradken. I-click natin yan. So ayan na siya. Then punta tayo sa add photo. Para yung mga bumabiyahe dito guys, hindi siya maligaw. Kasi bahay-bahay itong yung location na to. Mahirap na. So add natin yung photo. Ayan. Teka, tingnan natin kung naka Filipino Trackers Pro to. Kailangan nandito ako sa page ko. Para ang lalabas doon, kailangan nandito ako sa page ko. Para lalabas doon sa Google Map kung sino nag-post, ako yon. So i-click natin yan, add photo. I-click natin, ito yung mapa nila. Yan. Tapos yung truck natin, yan, inano ko para malalaman nila na galing ako dito. May Kelsey na pumick up dito. So ayan na siya. So ipopost natin. Ayan, nagpo-posting na siya. So may 20 points. Hindi ko alam kung may to. Siyempre i-click natin yung 5 star. So ayan, naka 5 star na siya. Then post. Ayan, may additional 1 points. Hindi ko alam kung babayaran ako ni Google Map. So yun guys, then titingnan natin yan. Titingnan na natin sa Google Map.
Ayan na siya, oh. Ay, teka. I-ano natin, i-refresh. I-refresh natin. Punta tayong Google Map. Punta tayo sa ano, yan. Then ayan na tayo, oh. Nandiyan na tayo sa ano niya. Kasi napakalaking tulong nito, guys, na meron tayong share dito sa location, lalo't hinahanap. Ayan na, oh. Kiklik natin. May Kelsey truck. Ayan. Tapos yung mapa na ginawa natin. Ay, ba't wala? Isa. Hindi nag-post yung isa. Add photo natin. Dagdag natin itong isa. Yan. Post. 5 star. Post. Yan. Dinagdag ko yung isa kasi para ano, tingnan mo, skip natin, then balik tayo. Ay, ba't hindi nag-add? May limit lang siguro, pero malaking bagay na rin ito. Inano ko na ganyan para okay siya, makikita siya ng mga kasamahan natin in case na add photos natin, dagdag natin to. Tayo mag-add. Bahala na, basta meron tayong mapa. So yun lang, guys. Para sharing is caring, mas maganda na yung may sinishare tayo para yung mga pupunta dito ay hindi rin maligaw, dahil talagang bahay-bahay siya. Kung titingnan natin sa Google Map, nasa looban siya. Ayan, oh. Nasa likod siya ng mga bahay-bahay. So hindi mo alam kung saan ka dadaan yan, di ba? So yun, malaking bagay yung share natin. Alright? So yung ganon-ganon lang, guys, ha. Pasimple-simple lang tayo nagsishare, pero malaking bagay yan sa mga kasama nating mga truckers. Alright, so tatakbo na tayo. At ingat-ingat, drive safe. Takbong pogi lang.